Kuwait and Philippines. Hello Middle East and hello world. Welcome to Dream High Pinay and ako po muli si Miss Rachel. And kasama ko ngayon isa sa mga estudyante namin dito sa ICC, si Miss Jacqueline from San Fran. So magkapit-bahay kami dito sa sa Mindanao. Ayan. So Ma'am Jacqueline, ano yung course na kinuha mo dito sa ICC? Ang kinuha ko na course is caregiver practical. Okay. CPD. Ilang taon ka na dito sa Kuwait? 3 years and a half. 3 years and a half. So, kumusta naman yung buhay mo bilang isang OFW? Pwede mo ba sabihin sa akin, like, kung ano yung work mo dito, bago ka napunta dito sa Kuwait, ano ba yung work mo sa Pilipinas, ano yung buhay mo dito sa Kuwait? Dati, nag-work ako sa sa buo, Petron, as a bank attendant. Then, pag nag-alis ako kasi tawag dyan, nag-alis ako kasi 10 years ako doon. Tapos nag-abroad ka? Nag-abroad ako dito. Ako parang walang sa Pinas kasi ang hirap. Kung baga hindi mo naramdaman yung opportunity mo doon, kaya naisipan ko nga mag-abroad baka sakali. Dito ko na maano ang mas magandang opportunity. So, sa pag-abroad mo dito sa Kuwait, kasi ba 3 years and a half. So, kumusta naman yung trabaho mo, yung buhay mo dito? Una kong dating dito, medyo hindi okay kasi tawag dyan. First amo ko, hindi maganda. Ikalawa, hindi din maganda. Pagkatraw, okay na to kasi pinayagan na to mag-aral dito. Doon. Tapos, kahit mahirap, wala namang sa trabaho, mahirap man din. Kakayanin kasi kailangan mo yan sa trabaho para sa goals mo, ano pa gustuhan mo. Kaya, yun. Hirap din pag may alaga na kasi yung alaga ko medyo may pero kinakaya ko lahat. Kahit masakit na ginagawa sa mga alaga, kaya dapat taas yung pasensya mo sa mga alaga mo. Ganyan din ang mo dito. Kaya nagpasalamat din ako sa employer ko ngayon na pangatlo kasi nila ako na mag-aral. Kasi always ako nag-pray. More than 1 year ko itong scroll yung ICC. Tapos 1 month pinag-isipan ko, katulungan kayo lagi, wala kayong mararating. Kaya naisipan ko kailangan ito kung gawin para sa goals ko. Kasi hindi natin alam ang panahon ngayon, like ngayon, maraming mga ganap na. Kaya, so bakit caregiver practical training course yung kinuha mo? Kinuha ko kasi kailangan din natin sa ating pamilya, magamit din natin to. Gaya sa nanay ko, may sakit siya sa heart. Kaya kailangan ko din matutunan na gawin ang vital sign, ganyan. Kasi pag ng mga wheelchair, ng mga matanda, gusto ko din na may goals ako sa hindi lang tayo laging katulong. Kumbaga naghahanap ka din ng bagong opportunity na mabago yung bagong trabaho ko. Yan ang goals ko ngayon. Kaya kung sakali na payagan ako ng kukuha ako ng health and social care. Kumbaga mag-proceed ka sa diploma in health and social care. Payagan ako ng amo ko. Yeah, so walang imposible. Pray lang natin yun na payagan ka. Okay, so kumusta naman yung pag-aaral mo? Kasi syempre hindi siya biro na may trabaho ka sa loob ng bahay, at the same time, lumalabas ka para mag-attend ka ng klase. Kasi masawin yung class nyo, and face-to-face siya, and practical training yun. So, paano mo siya na-manage yung trabaho mo, sa pag-aaral mo, and of course, sa pamilya mo sa Pilipinas? Kasi, itong tatlo talaga to, once nag-aaral tayo bilang isang OFW, napakalaking factor to sa buhay natin talaga. Una, siyempre may trabaho ako, pag galing ako dito, tapos pag-uwi ko may alaga. Minamanage ko lang talaga yung time ko. Tapos, ikaw ang nakaalam sa sarili mo. Tapos yung sa pamilya ko, always naman nila akong minumonitor. Kaya, yan, minamanage ko lang. So, kumusta naman si Sir Mark Kevin bilang instructor mo? Grabe, thank you talaga kay Sir Mark kasi marami akong natutunan. And then, first time ko itong naranasan dito sa abroad na nakapag-aral ako. First time ko. Tapos, grabe, iba talaga si Sir Mark. Kasi ina-encourage tayo lahat na para matutunan lahat na mga vital sign. At saka, kung gusto mo pa gusto makuha mo, inaano ko talaga ni Sir. Ina-encourage ka talaga niya na i-meet yung i-fulfill kung ano man yung mga dreams mo in life. Yes. So, kumusta naman yung experience
experience mo dito sa ICAC? Kasi syempre, inaabangan din nila yun. Bilang estudyante ng ICAC, inaabangan nila kung kumusta yung experience mo. Kasi lahat ng mga, lahat tayo, once nag-inquire tayo or mag-enroll tayo, isa natin tinitingnan yung school. Kung maganda ba siya, or diba? So, kumusta yung experience mo dito sa Experience ICAC? ko dito, good. Okay yung mga staff dito. Very accommodation sila. Tapos, maano talaga sila sa atin. Tapos, hindi sila nagpabaya sa atin. Ina-encourage talaga natin. Ina-encourage sila kami na Tapusin yung course. Yes. So, ano yung magiging message mo sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon? Kasi katulad sa'yo, parang 1 year mo na siya in-scroll si ICAC and 1 month ka na-decide bago mag-enroll. So, ano naman yung mga message mo or ano yung message mo sa lahat ng mga nanonood sa atin na matagal na din nagbabalak na mag-enroll dito sa ICAC? Kumbaga, marami lang talagang hindrance pa, may mga dumadating na mga circumstances na hindi nila inaasahan. Sa akin, sa mga OFW ko na nasa bahay lang ng trabaho, sana maano niyo yung sarili niyo. I-proceed niyo na maano niyo ang active niyo goals, no? Hindi lang habang katulong lang tayo. Kasi kung katulong lang tayo, wala tayong maano, always lang tayo nandyan. Dapat natin na i-improve natin ang goals na Tapos, sa mga friends ko na nag-PM sa akin, go na. Kasi maganda dito, marami kayong matutunan. Hindi lang forever na na tayo. Dapat mag-iba naman tayo ng achieve. Yes, of course. And so, para sa lahat ng mga kababayan natin, ayan, so si Ma'am Jacqueline po, isang OFW dito sa Kuwait, and 3 years and half na siya na nagtatrabaho dito. And ngayon kasi, sabi niya, ngayon is, nag-decide siya na mag-enroll sa caregiver practical training kasi gusto niya daw na mabago yung buhay niya, gusto niya matupad yung mga goals niya in life, na magkaroon ng mas magandang trabaho. So, kung isa po kayo sa na-inspire sa kwento niya, kasi biruan mo, sa Pilipinas nagtrabaho siya sa co-op ng 10 years. Actually, kung nasa co-op ka nagtrabaho, medyo maganda na yung work mo na yan, di ba, compare sa iba. Kasi mas stable na din kahit paano yung sahod mo. Pero, hindi siya tumigil doon, and yun, nagpursige siya para makapag-upload dito sa Kuwait. And then, tapos na siya sa kanyang caregiver practical training. And sobrang natutuwa kami kasi hindi ka sumuko, di ba? Kasi ang kami nakaraan, nag-umpisa ka sa 2 employer, ang pangatlo mo na ngayon, di ba? So, sa time pa lang na yan, napalipat-lipat ka ng employer, sobrang stressful na rin yun. Pero, nandito ka sa ICAC, isa kang patunay na walang hadlang sa mga pangarap natin. Kung tayo is persigido, meron tayong determination na maabot yung mga pangarap natin. So, nasa sa atin lang talaga yun kung paano natin siya umpisahan. So, kailangan lang talaga natin na mag-out of comfort zone, and ang success po is kailangan siya ng hard work. Hindi siya isang click mo lang yan, successful ka na. Kailangan siya ng hard work. And congratulations, Ma'am Jacqueline. And thank you so much sa pagpunta mo dito sa ICAC, and naging bahagi ka ng kwento ng ICAC na nakapagtapos dito, di ba? So, bilang isang OFW, isang karangalan po kasi yan na nakapagtapos tayo ng pag-aaral sa sarili nating sikap. Diba? So, yun, kung isa ka doon sa matagal nang nangangarap na makapagtapos, andito si ICAC, message lang po kayo sa aming WhatsApp number, +965 99302850, and maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa aming Dream High Pinay, and hopefully one day kayo na naman yung magbibigay ng inyong inspirational message sa lahat ng mga nanonood sa ating Dream High Pinay program po. So, ako po muli si Ms. Christian, ang nagsasabing ICAC is your partner in success. Ayaw mag-end. Nakuha Ayaw mag-end.